So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may mga bali-balita po ngayon na posible daw po na i-endorso ni Presidente Bongbong Marcos si Leni Robredo bilang presidente sa 2028 elections. So, mga kababayan, actually, yung balita po na yan, hindi pa po lumalabas sa mainstream media. Naririnig na po natin yan mga 2 weeks ago pa. So sabi nga sa akin ng mga nakausap natin na huwag kayong magugulat na posible na si Leni ang i-endorso ni PBBM. Sabi ng mga ano yan, ng mga kakilala po natin sa loob. Pero ang point dito mga kababayan, marami pang pwede mangyari. Pero ang malinaw dito, hindi po nawawala sa listahan na posibleng si Leni nga ang i-endorso ni PBBM. So kayo po ba, pabor po ba kayo dito? Malamang yung mga solid loyalista baka hindi. Pero pag-usapan muna natin yan, no, para makuha natin yung point natin. No. So ito po, no, nabasa po natin ito from Politico. So sabi dito, will Marcos support Leni Robredo to beat Sara Duterte in 2028? Nandun yung possibility, sabi po ito ni Ronald Llamas. Actually, hindi lang si Ronald Llamas nagsasabi nito. Kahit po yung mga tao po sa loob ng Malacanang, sa executive branch, bali-balita na rin po talaga ito. So, anong rason? So, pag-usapan natin to So, sabi pa dito, okay, political analyst Ronald Llamas said the Marcoses could support former Vice President and incumbent Naga City Mayor Leni Robredo if she goes against Vice President Sara Duterte in 2028 presidential race. Okay. So, in an interview on Agenda Billionaire News Channel, primetime newscast broadcast journalist Pinky Webb asked Llamas about the result of the survey. So, bali kasi ang naging basihan po nito is yung survey nga po ng Tangere. So, kaya nga Tangere. So, about the result, the survey showing that Robredo will defeat, ano ba nakalagay? Vice President if she gets the support of President Ferdinand Marcos Jr. Okay. So, sabi ni Llamas, actually mga kababayan, no, kung si Ronald Llamas lang naman yung pag-uusapan natin, may mga may mga speculations siya dati na nagkatotoo po ngayon. Well, hindi 100%, pero karamihan po ng mga sinabi po ni Ronald Llamas dati, naging totoo. Di ba? Actually, in my own opinion lang naman yun. So, sabi pa dito, tingin ko nandun yung possibility na yon, okay? Dahil nga existential ang battle between the Marcoses and the Dutertes at inamin naman ni Sara that there will hell to pay pag siya ay manalo. So mas maganda panoorin na lang natin yung video kasi may video dito para mas maganda yung explanation natin. So tingnan natin to Okay, ito yun. Manifestation yung survey na yan, sa lahat ng nakalagay dyan, si Vice President Sara pa lang ang medyo openly nagsabi na tatakbo siya sa 2028. No? Mahalaga yun Dahil pag hindi mo sinabi na ikaw ay kandidato, hindi ka ganun kataas. Sabi nga nung isang head ng isang survey na kaibigan ko, kailangan sabihin mo na interesado ka para madagdagan yung iyong numero. No? Diyan sa lahat ng na-survey na yan, mukhang si Vice President lamang ang medyo openly umamin na interesado. Actually, mga kababayan, totoo po yun, no? So, pakita muna natin yung survey. So, sa lahat nga po ng mga nakalagay po dito sa survey po na to, si Sara lang po talaga yung openly na nagsabi na siya daw po ay open na tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028 elections. O di ba si Sara, di ba? Si Sara, si Leni, mukhang hindi pa nagsasalita si Leni, di ba? Ito pala yun. Ito, yan, okay. So, yan. So, si Sara, si Leni, si Bongo. Actually, mga kababayan ito tayo po, may mga kaibigan po tayong mga DDS. At sabi po sa atin ng mga kaibigan natin, mga DDS, na mga vlogger, na bumubuo daw po talaga si Bongo ng sarili niyang paksyon sa social media. So, malaki po talaga yung chance na mukhang tatakbo rin natin si Bongo. So, alam naman po natin na si Bongo nga po, makadigong po yan. Hindi naman makasara si Bongo Makadigong po yan. Maka Rodrigo Duterte po yan. At sila po ni Sara, hindi naman sila makasundo. So, kung makita nga po ni Bongo na mukhang maganda nga po yung suporta sa kanya ng mga DDS na kulto,
baka maglakas ng loob nga po itong tumakbo bilang presidente. Di ba? So, si Rapi Tulfo mga kababayan, mukhang wala rin po kasi binabanggit na tatakbo po, no? Tapos si Martin mukhang malabo talaga tumakbo. No, si Martin mukhang malabo. Si Risa may posibilidad na tumakbo si Risa. Oo. And then, pero by the way, mga kababayan, no, dito nga po sa mga lumabas po sa survey po na to, si Sara lang po talaga yung open din na nagsabi na tatakbo po siya bilang presidente sa 2028 elections. Kaya mataas siya sa survey. So ngayon, itong si Risa naman, nagbanggit na open siya. Pero syempre, alam naman po natin, no, na may faction po ngayon ng Dilawan. Ay na problema sa Dilawan eh. Kasi may mga tropa din tayo dyan, na hati po Dilawan ngayon. May maka Risa, may maka Lenny, at ngayon may umuusbong pang makabam. Alam nyo, no, pag ganyan po yung politika sa Pilipinas, pag si Sara hindi na pa-impeach, tapos kanya-kanya po itong mga Dilawan na to, tapos may tatakbo pang itatas na kami ni PBBM, ay nako, babalik ang mga Duterte sa pagka-presidente. Sa totoo lang. So, by the way, continue natin. Si dating Vice President Leni Robredo ay kakapanalo pa lang as mayor sa Naga eh. Kaya duda ako kung at this point ay ina-entertain niya na tumakbo uli as president. Si Rafi Tulfo naman, lagi niyang sinasabi na hindi siya interesado. Si Bongo, I'm not sure, no? May nagsasabi na interesado siya, lalo na nag-top siya dito sa nakaraang senatorial elections, no? Mukhang si Speaker ay medyo tahimik for a long time tungkol dito. Kaya si Martin po talaga mukhang hindi po talaga tatakbo. Sa tingin ko po talaga. Posible ang gawin nga po ni Martin, mag-kingmaker. Yung mag-i-endorso na lang po siya para po manalo bilang presidente. Parang ganoon na nakikita po natin ngayon. For now, ay definitely mas mataas si Vice President Sara dahil siya yung umamin na interesado siya. Pero lamang si VP Sara sa Tangere survey. Pero patataubin daw siya ni Lenny if PBBM will endorse Lenny. What are the possibility that this could happen? Yan. Di ba? Actually, mga kababayan, no, kung walang pasaway na Dilawan na tatakbo bilang presidente katulad nga po ni Risa at saka ni Bam, tapos kung itataas po yung kamay ni Lenny ni PBBM, malaki po talaga yung chance po na manalo si Lenny. Honestly, mga kababayan, and actually, mga kababayan, tulad na sinabi ko kanina, nung mga nakaraan 2 weeks ago po ata, no, may nakausap po tayo sa bar. Sa bar. Kahit na may sakit ako sa kidney, umiinom pa rin ako ng alak kahit konti, no? So nga, mapakakatiwala ang source po natin yan, di ba? Karamihan po ng mga content natin sa kanya galing, no? Na baka magulat na nga lang daw po tayo na baka si Lenny nga raw po yung tataas na kamay ni PBBM. Sa ngayon. Pero syempre, 3 taon pa naman, marami pang pwedeng mangyari. Pero ang malinaw dito mga kababayan, hindi pa naman sure na si Lenny yung itataas, no, or i-endorse ni PBBM sa 2028 election. No, hindi pa sigurado pero ang point natin dito, open, posible. 'Di ba? At alam niyo kung hindi maganda kasi dito mga babae pag si Lenny, lalabas na naman po dito yung mga political dogma. So ano ba ibig sabihin? Ako po naniniwala po kasi ako no na hindi lang po kasi sa mga Duterte ang may kulto. Sa lahat po ng political affiliations po mga kababayan, may mga Pilipino po talagang dogmatic. So meron pong mga DDS na sobrang kulto, marami po yun, halos lahat nga sila eh. May Dilawan din po na ganun, mga pawok. Diba? Kahit ano mangyari, Dilawan kami, ayaw namin ng Marcos, ayaw namin ng kahit ano, basta Dilawan kami. May ganyan. Kulto rin sila. At sad to say mga streetwise, no, may mga Marcos loyalists din po na ganun din. Sa lahat po ng political affiliations, palagi pong may ganyan. So, syempre, kapag ito po, nagsama po ito si Lenny at si PBBM, nakita ko na eh. Nakita ko mga loyalista vlogger eh. Na ayaw namin yan. Hindi ako naniniwala na mangyayari yan. May gumaganon na. Oo. Same people na bumoto kay Amy Marcos. Sila rin yun eh. Yung mga vlogger ngayon na sinasabi nila na ayaw namin yan. Hindi totoo yan. Malabo mangyari yan. Na itataas ni PBBM ang kami ni Lenny. Sila rin po yung mga tao na bumoto kay Amy Marcos. Oo.
So, ganun din po kay Lenny. May mga nakita din po ako mga pawok, no? Na sobrang makaleni na hindi naman papayag si Lenny na yan eh. Nakakainin niya yung sarili niyang suka. Ganun. Well, mga kababayan, tandaan po natin, tayo po ay nasa politika ng Pilipinas. Walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kaaway. Ayan po, natutunan ko po dito sa 3 taon ko pong pagbablog sa politika. Kaya nga hindi na ako nakikipag-away ng kapwa ko vlogger sa totoo lang Kasi mga liban natin eventually, hindi natin alam. Baka sa 2028, maging maka-Lenny ako, maka-Martin, o kaya maka-Risa, o maka-Tulpo. Hindi natin alam kung sino susuportahan natin sa 2028 election. Pero malinaw dito, never po ako magiging Duterte at Bongo. O diba? So, yun ang point natin. So, ganun po talaga ang politika sa Pilipinas. Walang permanenteng kakampi, walang permanenteng kaaway. Ganun talaga So, kahit na magtumbling-tumbling tayo dito, na kahit sabihin natin na ayaw namin mangyari at pag ginusto ng mga politiko na wala tayong magagawa, buhay nila yung mga yan. Di ba? So, continue natin So, ano pong sabi ni Ronald Llamas dito? Tingin ko nandun yung possibility na yon dahil nga existential ang battle between the Marcoses and the Duterte. At inaamin naman ni Sara, there will be hell to pay pag siya ay manalo o makabalik sila sa pwesto. No? Lalo na sa ginawa sa kanyang tatay na inaresto at pinadala sa ICC, lalo na dahil sa impeachment case laban sa kanya at laban sa mga kaso laban sa kanyang mga kaalyado. Kaya talagang galit na galit siya at inaamin niya na hindi sila makakalimot, no? At sila ay gaganti. At no less than the President and the Vice President ay tinrete niya ng assassination. Kaya the Marcoses, kung wala silang kandidato, will definitely support a winnable candidate against Sara. Mm-hmm. Hindi yan malayo. Mm-hmm. O yan So, alam naman po kasi natin mga babayan, no, na kung kami nga po mga pro-admin vlogger ngayon, nag-iisip na kami kung anong gagawin namin kung sakali mang manalo si Sara bilang presidente sa 2028, na wag naman sana mangyari. So, mas lalo pa siguro yung mga congressman ng Quadcom, pati rin po yung mga, yung mga naglabas nga po ng ebidensya ng mga kalokohan ng mga Duterte. So, mas mas concerned sila. Pero, ang point natin dito mga kababayan, no, ganyan po kadelikado itong si Sara. Gaganti po yan. At naniniwala po ako na ang una niyang gagantihan dito is yung mga taong nagpakulong sa tatay niya na ang paniniwala nga nila, biktima sila Matarantaduhan nila, di ba yan? Malamang sila Boying, Rimulya, sila John Vic, di ba? Sila General Torre. Babalikan ni Sara yan. At pati rin po yung sa Quadcom. At syempre, iniiwasan po talaga mangyari yan ng mga tao po na to. So, ngayon mga babayan, ang point natin dito, no? Kung hindi si Lenny, sino? Tandaan po natin, no? Isa po sa mga criteria po para itaas po yung kamay po kung sino man ang gusto ni PBBM is winnability. Especially na meron pang Sara Duterteng baliw na maging presidente na magiging higante. Napakaramdam niya, biktima sila. Nakuha yung point ko mga kababayan, kung walang Sara Duterte mga kababayan na baliw na natatabong presidente na posible pang manalo, di ba? Okay lang yan kahit sino. Wag lang Duterte. O kahit maglabo-labo sila diyan. Ang problema dito, no? Ngayon pa nga lang mga kababayan, hindi pa presidente si Sara, bobo na. Tingnan niyo to, tingnan niyo to. Itong content itong balita ni itong statement pala ni Sara. Tanga Tingnan niyo to. Teknolohiya na available na ngayon sa market. Paano ko ba gagawin at gagamitin ang modern technology para sa trabaho naming mga pulis? May drone, may robot, may CCTV, napakaluma na yan ng CCTV, at napakarami pang iba na pwede mong gamitin, pwede mong i-harness from the universe para i-harness from universe. Puta, gusto ng mga leaders maging presidente ito, i-harness ng mga universe. So ngayon mga babae, no, ayaw po ni Sara ng police visibility. Ang nakakatawa dito mga babayan, no,
Ang isa po sa bansa na pinakamaraming crime rate po Amerika, pero po hindi po nila tinatanggal yung police visibility. So ang mas gusto nga po ni Sara, CCTV, mga robot, galing from universe. Ang tanong dito, no, bobo naman ito. Sa Amerika, ang mga kababayan, mataas po yung crime rate doon. Hindi po nila tinatanggal yung police visibility, pati yung pagpapatrol ng police. Tapos ang gusto ni Sara, tanggalin sa Pilipinas yan, gawin nilang CCTV. Ano mga gawin ng CCTV kapag may nakitang hold-upper dyan, tatakbo yung CCTV? Bobo mga kababayan eh. Alam nyo, ito yung sinasabi natin eh. Di ba? Kahit sino, wag lang si Sara, tsaka si Bongo, kahit sino. So ngayon, ang point natin dito, malamang marami pong mga PBBM supporter din po dyan na nasasabihin, ito kayo, ayaw namin kay Lenny. Okay, walang problema. Okay po yun. Kung ayaw nyo kay Lenny, ayoko rin. Diba? Pero ang point natin dito, meron nga pong battle from Duterte at Marcos. At kung mananalo po ang mga Duterte, babalikan po talaga sila ni Sara kasi nga baliw po yan. O di ba? So kailangan po talaga ng administrasyon po na ngayon kung sino ang kung sino ang posibleng makatalo kay Sara. So sino 'yun? Sino 'yun? O di ba? Posibleng si Speaker. Eh sabi naman ni Speaker, mukhang hindi naman siya tatakbo. Si Tulfo, hindi naman nagsasalita. O di ba? Kaya 'yun. So, ang importante dito mga babayan, mapigilan nga po natin si Sara Duterte na maging presidente kasi nga po baliw po yun. Tsaka boba pa, hindi niya deserve. Oo. So, yan na. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito? Kayo po ba, pabor po ba kayo? Di ba? Na si Lenny, yung posibleng itaas ang kamay ni PBBM. Basta sa akin lang mga babayan, may own opinion. Kahit sino, basta wag lang po Duterte at si Bongo. Ganoon na po talaga yung stand ko dito. Kung sino po yung malakas na makakalaban ni Sara sa 2028 election, kung di po siya ma-impeach, dun po ako kakampi. Kahit sino pa yan, wag lang si Bongo. Ano ba? Yan, so kayo, agree po ba kayo doon? So yan, so comment lang po sa baba at comment lang po sa baba kung anong masabi nyo nga po dito sa topic na ngayon natin. At yun, so pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!